is SMNI News Channel. Truth that matters. Bida sa serbisyo. Bida sa trabaho. Bida sa updates. At bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Kasama ang kaagapay at kakampi ng ating mga bagong bayani. Agarang tulong. Tapat na serbisyo. At praktikal na mga solusyon. Mula sa nag-iisang OFW Parties Representative, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Ang programang maghahatid sa inyo ng tulong at malasakit. OFW, ikaw ang bida. With Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Bida sa serbisyo. Bida sa trabaho. Bida sa updates. At bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Kasama ang kaagapay at kakampi ng ating mga bagong bayani. Agarang tulong. Tapat na serbisyo. At praktikal na mga solusyon. Mula sa nag-iisang OFW Parties Representative, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Ang programang maghahatid sa inyo ng tulong at malasakit. OFW, ikaw ang bida. With Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Marahil para po sa iba, ang mukha ng ating mga bagong bayani ay puro saya, maraming palamuti at palaging maginhawa. Ngunit hindi po ito ang kadalasang realidad ng kanilang buhay. Ang atin pong overseas Filipino workers na masisipag, mahuhusay at marangal sa kanilang trabaho sa loob o labas man ng ibang bansa ay kuminsay biktima po ng madilim o masalimuot na mga karanasan. Kaya po, ang prioridad ng inyong One Filipinos Worldwide OFW Party List ay abutin ang bawat OFW na may tunay na malasakit at tapat na serbisyo. Ngayong Sabado, ibabahagi po namin sa inyo ang iba't ibang kwento ng ating mahal na OFWs, maging ang mga programa at serbisyo na ating ibinababa hanggang sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino ng OFW Party List dito sa programang Bida ang Serbisyo Publiko. Bida sa malalim na talakayang pang-OFW at bida sa pagbibigay alam sa trabaho at tungkol sa mga karapatan mo at benepisyong laan para sa iyo. Welcome po sa programang Ikaw ang Una dahil Ikaw ang Bida. Ito ang OFW, Ikaw ang Bida. Hapon po sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay sa telebisyon, sa ating online world, sa ating kingdom citizens, OFWs, overseas Filipinos, seafarers at syempre sa lahat po ng Pilipino sa Pilipinas at buong mundo. Nais din po nating batiin ng napakagandang hapon ang ating butihing pastor, Apollo C. Kibuloy. Maraming salamat po, Pastor, sa walang sawang pagsubaybay sa amin dito sa OFW, Ikaw ang Bida.
Atin pong sisimulan ang ating programa ngayong hapon sa paghatid ng serbisyo publiko at talakayan patungkol sa mga isyong kinakaharap ng ating overseas Filipino workers. Isa po sa adikain ng OFW Party List at ng OFW Ikaw ang Bida ay maihatid sa inyo ang mga benepisyo na dapat ninyong makuha. Kaya naman, kami po ay nag-imbita ngayong hapon ng isang masipag at mahusay na alagad ng gobyerno na nangangalaga sa kapakanan ng ating OFWs at kanilang pamilya. Welcome po sa Bida sa Serbisyo. Siya po ay nanilbihan sa Department of Labor and Employment at Overseas Workers Welfare Administration na mahigit 2 dekada. At ngayon, siya po ay naglilingkod bilang Undersecretary for Welfare and Foreign Employment ng Department of Migrant Workers. Let us all welcome ang bibida sa serbisyo ngayong hapon, Seasoned Labor Official, Department of Migrant Workers, Undersecretary Hans Leo Kakdak. Ayan, magandang hapon po, Yusek Hans. Bida sa serbisyo. Alam niyo po, Yusek Hans, maligaya po kami dahil nakasama namin kayo ngayong hapon. At syempre, sa dami po ng issues na dapat natin pag-usapan, ay uumpisahan ko na po. Unang-una po, Yusek Hans, ang OFW Hospital po. Matapos po ang surprise visit na isinagawa ni Senator Raffy Tulfo sa OFW Hospital sa Pampanga last July 6 po. Ano po ba ang update patungkol sa pag-improve ng facilities at staffing po ng hospital? Kumusta po ang pakikipag-ugnayan ninyo sa tanggapan po ng Senado, Yusek Hans? Yes, magandang hapon po sa inyo, Kong Marisa, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, magandang hapon din po. Yes po, malugod naming inuulat sa inyo ngayon na sa OFW Hospital, sa larangan ng OFW Hospital, laking pasalamat din po natin sa inyo at kay Senator Raffy Tulfo sa pagiging mapag-alalahanin dito sa pagsasaayos ng sistema sa OFW Hospital. At mula nung pagkadalaw ni Senator Raffy, makikita natin na malaki ang improvement ng serbisyo. Halimbawa, sa staffing pattern, unahin ko po doon. Tama-tama po itong ating programa ngayon kasi nung Huwebes ay natanggap na natin finally ang approved staffing pattern, 200 new government position items approved by the Department of Budget and Management. So laking pasalamat po natin kay Sec Amina Pangandaman at sa hanay ng DBM dito, no? At syempre yung pagkakaroon naman ng medicine at supplies ay gumawa po tayo ng 2 bagay para mapaigting ito, yung medical supplies and medicines sa OFW Hospital. Una, kinausap po natin ang matagal na nating partner dito sa OFW Hospital. Napakapalad po natin, Kong Marisa, kasi ang UPPGH ay partner po natin dito. Ang mga doktor ng PGH, katuwang po natin sa pagbibigay ng serbisyo at pati yung hospital administration. Sina Doc Gap Legaspi at sina Doc K. So, dito, nagkaroon tayo ng mga medical supplies, drugs and medicines in partnership with UPPGH, so na-replenish yung ating supplies. At pangalawa, yung ating procurement of drugs and medicines ay papasok na po nitong buwan ng Setyembre at Oktubre to replenish our medical supplies and drugs and medicines. Doon naman po sa larangan ng mga walk-ins, kasi nabati nga ni Senator Tulfo na kailangan pang dagdagan ng tao, mga pasyente, ay napaigting po natin yung pagtatanggap ng mga walk-ins kasi ang isang napansin yung may appointment system na naglilimita ng tao na pupunta sa ospital. So, na-doble po. On average, ang walk-ins natin pumapalo ng 200 to 400 at mula po sa dalaw ni Senator Tulfo ay umabot ng 700 to 750 ang walk-ins natin daily. Daily dito sa OFW Hospital. At panghuli po, yung ating performance ng ospital di hamak na tumaas nitong 2023. Example po, inpatient services 2022, 10.
at aabot na po ng 200 dito lamang sa 2023 at hindi pa tapos ang 2023. Sa outpatient, 7,800 2022, aabot na po ng 13,000 nitong 2023. And then finally, laboratory services ay 26,000 noong 2022, aabot na po ng 50,000 ang laboratory services natin nitong 2023. So di hamak po talaga na nag-improve. Laking pasalamat po muli namin sa inyo, Kong Marisa, at kay Senator Raffy Tulfo. Ayun, ako, maraming salamat naman po. At least nagkaroon po ng liwanag ang mga question na dapat pong noon po ay matagal na po nasagot. Ngayon naman po, Yusek Han, sa aspeto naman po ng information dissemination, lalo na po sa ating mga OFWs at kanilang pamilya, may mga sinasagawa na po ba tayong mga hakbang para po mas maitaas ang awareness ng publiko patungkol sa ospital na ito sa Pampanga? Kasi noong pong panahon ng President Rodrigo Roa Duterte, tayo po ay naimbitahan nung nilaunch po ang OFW Hospital at nakita po natin yung cooperation po ng mga different agencies para po maitayo ang hospital na ito. Kaya gusto po nating maging very successful ang operation dahil ito po ay kinakailangan maging legacy ng ating gobyerno. So ano po ang masasabi niyo po dito, Yusek Hans? Tama po kayo dyan, Kong Marisa, at ito po ay napag-usapan din sa Congressional Oversight Committee with Senator Tulfo and Congressman Ronsalo, aming chair sa House, and chair po natin, Kong Marisa, sa House. And napaikting na po natin, nung isang araw lamang sa kasagsagan ng napakalakas na ulan ay kami ay nakipagpulong sa OFW Hospital leadership at doon ay pinaigting namin lalo na yung SOCMED, yung social media presence nila. Kaya't tinitingnan namin yung kanilang social media Facebook page. Dalawin lang po ito para malaman natin kung ganap ang pagtutugon sa sagot. Pero ang sabi po sa amin ng OFW Hospital leadership ay tututukan na po nila ang pagpapalawig ng impormasyon simula sa kanilang OFW Facebook page. Na pag-usapan din po yung pagpapalawig sa pamamagitan ng mga government programs, mga programa ng mga kapartners natin sa serbisyo katulad po ninyo, ma'am. Kaya't wag po kayong mag-alala, palalawigin na po natin at kitang-kita naman din na doon lamang sa walk-ins na dinidescribe ko kanina ay dumoble ang ating walk-ins. So mukhang matindi rin ang epekto talaga ng pagpapalawig ng impormasyon ni Senator Raffy at sa inyo na rin po, Kong Marisa. Napakalaking bagay na katuwang namin kayo sa pag-disseminate ng info. Ayan, tama naman po, Yusek Hans. Alam niyo po, napaka-importante po talaga ng awareness para sa ating lahat dahil para makarating sa mga pamilya ng ating mga OFWs. Marami po kasi ang nananawagan na sana raw po magkaroon din ng available na OFW hospital sa kanilang mga lugar. And we are planning to establish an OFW hospitals. Pwede ho ba to sa Visayas, sa Mindanao? Posible po ba ito? Kasi nakausap po namin si former President Gloria Macapagal Arroyo. May bill po na naman siyang ipinasa at ito po ay sinabi ko na, Madam President, kailangan po dagdagan natin, hindi lamang po sa Pampanga. Kailangan po maisama pa rin natin yung ibang mga lugar natin dahil ang OFW party list po ay hihiling din po na magkaroon ng OFW hospital sa selected area. Ano po masasabi niyo dito, Yusek Hans? Yes, tamang-tama po yan kasi talagang gusto namin palawigin ng presensya. At kung maalala po natin, Kong Marisa, noong time ni Pangulong Duterte at nandun na rin si Deputy Speaker and former President GMA, PGMA, talagang ang plano ay palawigin itong ospital. Sinimulan dito sa San Fernando, Pampanga dahil sa bukas na kalooban ni Governor ni Nanay Gov Lilia Pineda ay nagkaroon ng lupang inilaan at kasama na rin yung Bloomberry Foundation at PAGCOR si Chair Domingo dito. So, and of course sa Dole noon si Sec Bebot Bello and of course yung pagkakaroon ng iba't ibang sangay OFW hospital ay napakalaking posibilidad po ito. But syempre, sabi nyo nga po, kailangan ng congressional support kasi ang kaban ng bayan ay nasa inyo, Kong Marisa, nasa Kongreso. Ang isa pa ho dito, ang ipinag-utos ni Pangulong Marcos na sa gabinete at I think pinalalawig na ito ng Department of Health at naroroon pa nga ang ating mahal na kalihim na
na yumao na si Secretary Susan Toots Ople Yes. na nagsabi na palalawigin din yung hospital wards. Okay. Yung hospital wings for OFW. OFW hospital wings. At alam po natin at ito'y inaantabayanan natin mula sa DOH, magbubukas ng mga OFW hospital wings Yan. sa iba't ibang mga government hospitals sa buong bansa. Naku, napakaganda niyan, Yusek Hans, kasi yung hospital wings para sa mga OFW, alam mo naman, pupunta pa ba ng Pampanga para pumunta Yes. sa OFW hospital? Naku, malaking tulong po yan para sa ating mga kababayan at pamilya ng ating mga OFWs. Yusek, sa ilalim po ng House Bill 8325 na nasa Kongreso po ngayon, layunin po nito makapagbigay ng tulong pangkalusugan sa ating OFWs at kanilang pamilya, maging sa mga OWA contributors at legal dependents. Marami rin po nagtatanong, exclusive lang po ba ito sa ating mga OFWs? Ano po bang available na healthcare services? Sa OFW Hospital Pampanga, ito daw po ba ay libre? May discount o ano po bang pinaplanong serbisyong pangkalusugan na nakapaloob dito, Yusek Hans? Yes, ito po ay para sa mga OFWs at kanilang mga dependents. Mga anak, mga asawa na dependents, ibig sabihin umaasa sa suporta sa isang OFW. So exclusive to, Yusek Hans. Exclusive for OFWs Yes. and dependents. Go ahead Yes, po. exclusive po ito at libre. Libre, Yan po ayun. isang napakahalagang bagay dyan kasi funded by the national government. Yes. And meron din hong ditong malasakit fund, kaya nagpapasalamat din kami kay Senator Bongo kasi Opo. at sa DOH, no? Kasi Opo. sila ang nagtalaga nitong malasakit fund at sa ngayon nagpapatuloy pa yung malasakit funding Yes. dito nang ayon sa malasakit law. Malasakit Center Law. Okay. And of course, nandito rin si Administrator Arnel Ignacio at ang Opo. OWA may role to play din po kasi kung OWA member, yung active OWA member, Yes. ay binibigyan din po ng assistance ni Administrator Arnel Ignacio at ng OWA. That's very good. Yusek Hans, pag sinabi nating libre, kasi usually, di ba, may mga funds tayo sa Congress, yung hospital bills libre. Ang doctor's fee nawawala. Dito po ba sa hospital natin, sa OFW hospital, sa Pampanga, pati doctor's fee libre? Yes, lahat po. 100%. Oh. Lahat po libre, Klaro yan. Kong Marisa. Ang PhilHealth pala, nakalimutan kong Yes, panggitin. Meron ding PhilHealth. role to play dito. At dun sa medical services, sa tanong na medical services, meron pong outpatient services. So, pwede po magpunta doon yung mga hindi mako-confine. Okay. Yung confinement ay meron pa hong limitasyon. Depende po sa surgical services. Okay. Ay hindi pa ho kompleto yung uri ng surgery. Halimbawa yung mga heart surgery at ibang Okay. mga komplikadong proseso, medical procedures ay rinirefer pa sa isang government hospital. Halimbawa yung JB Lingad sa Okay. nakalapit ospital ng OFW hospital. May referral system pa ho doon. But ang payo ko ay tumawag o sumadya na lang po sa OFW Hospital at humingi ng tulong doon, dumulog doon ng concern at meron Okay. namang referral system din Okay, that's kung good. sakasakali. Oh, that's very good to hear. Yusek Hans, ano po ba yung mga serbisyo na agad-agad ang pwede pong gawin ng OFW Hospital? Sabi nga natin, yung mga delikadong mga surgery, yung mga heart surgery, whatever, i-refer pa po natin sa labas. So ano po yung mga basic na pwede pong tanggapin sa OFW Hospital? Halimbawa po, yung general medical consultation or advice, hypertension, yan, actually hypertension, kung Marisa, ang most common, sabi ng mga Okay. taga-OFW hospital, kasi Opo. marami sa mga OFWs natin, baka stressed and pressured sa trabaho sa abroad. So, halimbawa, konsultasyon patungkol sa hypertension, Okay. yung high blood pressure, Okay. meron din laboratory services na nabanggit ko kanina, kaya nga ho yung blood work at pagpapacheck up. Meron ding mga ilang proseso. Nung dumalaw si Senator Raffy, pinakita sa kanya yung CT scan facility, mga X-ray facilities. Okay. So pwede rin po doon magpa-check up at magbibigay ng karampatang payo. At sa pagbibigay ng karampatang payo, may referral at pagbibigay ng financial assistance sa pagbili ng gamot. Mga gamot. Isa pa ho, yung pagpapanganak. 25 na raw
ang OFW napaanak. babies na That's ipinanganak, nice. mga OFW mothers and Oh. babies Aha. na na-confine at na successful ang panganganak sa OFW hospital. Ay, naku, very good to hear. Marami na kayong OFW babies ngayon sa OFW Hospital. Yusek Hans, ang tanong, ano po ba mga requirement ang kailangan ipakita ng ating OFWs, dependents and families bago po sila tanggapin sa OFW Hospital? Meron po bang ganon? Napakasimple po. Essentially, ang pinaka-basic dyan ay proof of identity. Okay. At wala nang tatalo pa sa proof of identity kundi passport. Ano po, Okay. Kong Marisa? Kasi Okay. nandun na rin sa passport, di lamang yung identity, kundi yung prueba ng pagbabiyahe at yung mga work visa na magtatalaga sa isang tao bilang OFW. I see. Diba ho? Kasi kung may work visa ka, OFW ka na talaga. I At see. nakikitang-kita naman doon yung stamp of travel, proof of travel. Pag alis sa Pilipinas, pagdating sa Saudi o saan pa man, may tatak. Okay. So Yusek Hans, it's really, kahit na first time lang naging OFW o second time, kahit sandali lang, automatic pwede na pong i-admit. yes, it really boils down to just one Okay. simple document. It's Alright. the passport. Oh, fantastic. Napakaganda. Ngayon naman po, Yusek Hans, yung ating OFW Pass, yan, di ba ho, na i-launch ni Secretary Toots, rest in peace, mahal ka namin. Ito pong OFW Pass. Una po, ano po ba itong bagong OFW Pass? Ano po ba yung kaibahan nito sa nakasanayan na nating mga OFWs, yung paper-based Overseas Employment Certificate or OEC, Yusek Hans? Yes, una po ay nabanggit ang aming dating mahal na kalihim. Maraming salamat, Kong Marisa, sa inyong tulong at suporta. Damang-dama po namin ang inyong pakikisa at pakikiramay sa amin at laking pasasalamat na rin namin sa tulong at suporta ng madla na kanilang ipinahatid sa pamilya ng DMW na naging sabihin na nating professional or Yes work po. family dissectutes at Yes po. pagpapatuloy po natin ang nasimulan niya. Isa na po itong OFW Pass. Nang layunin po ay pasimplehin ang pagbabiyahe ng isang OFW through a mobile app, a Okay. DMW mobile phone app. Kaya inilunsad din po itong app. Meron na pong higit kumulang na mga 20,000 electronically issued passes. Okay. OFW passes. And ang huling ulat pong naibigay sa amin na higit kumulang meron ng mga 500 na dito sa mga nabigyan ng OFW pass na successful na nakadaan that's good. sa ating airport, nakaalis. Kasi ito namang OFW pass na humahalili sa OEC o Overseas Employment Certificate Opo. ay requirement ng paglabas ng bansa. Okay Hindi po po. to requirement ng pag-uwi. Pagpasok. Opo. Opo. So, number 2, kailangan ko lang pahiwatig, naka-pilot test run pa ho tayo, Yan, Kong Marisa. okay. Ibig sabihin, inilunsad yung pilot test run noong July 29 until September 29, katapusan ng buwan na ito, tinetesting pa ho natin. Kaya humihingi pa rin kami ng paumanhin sa madla, sa mga OFWs natin, kasi meron pa rin mga tinatawag na glitches. Mga glitches. Opo. Yes. Opo. O mga sabihin na nating mga bagay na kailangan pang makumpuni o maisaayos para maging matuwid, no? Maging maayos ang pagpapagana ng sistema ng mobile phone app. Tama. So far successful na, as I mentioned, to the tune of around Okay. 20,000 passes Oh, that's issued. good. At marami na rin kami mga feedback na natanggap at napapalakas at napapagtibay natin ang ating sistema. So humihingi pa ho kami ng mga input, mga problemang idudulog ninyo patungkol sa pagsubok dito sa pag-download ng OFW Pass. So that's very good to hear, Yusek Hans. Para naman po, Diyos, sinabi nga natin, yung mga maraming reklamo dati, yung mga system glitches, sana matapos na po ito at successful naman po yung 20,000 natin. May mga 500 na nakaalis. So that's very good to hear. Ngayon naman po, Yusek Hans, para sa ating mga OFWs na hindi po ganun kateki, kagaya ko, hindi Yes. naman ako teki, hindi sila familiar sa paggamit po ng ganitong mga app. May ilulunsad po ba tayong parang tutorial para sa kanila, Yusek Hans? Yes, that's right. Meron pong tutorial. Actually, may mga advisories na sa DMW Facebook page kung paano magagamit itong app. Pangalawa, meron tayong mga Filipino community volunteers sa lahat ng mga 39 posts ito, kasama ang Saudi, UAE, Hong Apo. Kong, Singapore, etc.
Filipino community volunteers na tutulong po sa atin. Higit kumulang mga that's halos nice. 800 ho sila Okay. worldwide Okay. na tumutulong sa pagturo, pag-asiste. At pangalawa po, totoo po yan, meron talagang mga hindi techie, lalo na yung mga ating mga, sabihin na nating mga veteranong OFWs na Yes, nasanay na sa dating gawing pagkuha ng OEC. So, ito naman sa ngayon, ang payo namin, dahil nasa pilot run period pa tayo, Opo. ay kung meron pa kayong sabihin na natin pag-atubili o agam-agam sa paggamit ng OFW Pass, ay pwede pa ho ninyong gamitin yung system OEC. muna ngayon. Yes. Pero, syempre, mas nakakalamang ng kaunti kung napagana na natin yung OFW Pass Yes. kasi sa susunod, madali Yes. na yung Mas availment. madali na. Sa cellphone, sa smartphone na lang po Yes. ito. Pero, yung existing system, pwede pa hong gamitin. Pwede pang gamitin. Yung nga sabi ko nga in my last interview, nasa transition period yung talagang after launch, merong mga 3 months pa yan bago talaga maging permanente na ma-replace itong ating OEC, but still, pwede pa rin pong gamitin. Ngayon, meron kayong option na magkaroon po kayo ng OFW Pass. Ngayon yung Hans, yung paggamit po ng mobile app natin, posible ba na magkaroon tayo ng geotagging yung ating mga OFWs kung saan pwede natin silang malocate based sa location ng kanilang mobile device, and will it help especially in times nung kunwari may war, wag naman sana, may calamities, may mga aksidente, pwede ho ba to na matag natin sila, Yusek Hans? Yes. Ito po ay sinasagawa pa lamang. Wala pa ho Okay. ito, Kong Marisa. But Opo. sinasagawa po ito. At ito po ay nakaugnay din sa tanong sa amin ng Congressional Oversight Committee nung isang araw ni na Senator Raffy. Yung call center ng DMW, kailan ba itatayo? At Opo. sabi po namin, meron ng call center number na binigay ang National Telecommunications Commission. Opo. At nagpapasalamat po kami sa kanila. Kaya ang kailangan na lang po itayo yung DMW call center. Bakit ko po nabanggit ito in Opo. relation to your geotagging question? Opo. Kasi sila po ang tatanggap nung tinatawag na geotagging o sistema para malaman kung nasaan yung mga OFWs Yung ating natin. OFWs. Nakalatag po dito sa call center natin kung nasaan sila at malalaman natin kung nasaan sila. So, abangan po ito. We will work closely with ating mga IT development Ayun. partners sa larangan na to. Ay, napakaganda. Yusek Hans, pumunta naman po tayo sa deployment. Noong pong June, nag-increase po ang ating OFW deployment ng 123%, kung saan 1,209,335 OFWs po ang na-deploy mula January hanggang June 2023, kumpara po noong 2020 na 541,351 lamang. Sa ngayon po, kumusta po ang numerong ito? Patuloy po ba itong nadadagdagan, Yusek Hans? Nako, bago niyo po sagutin, Yusek Hans, abangan po sa pagbabalik po ng OFW, Ikaw ang Bida. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank the following sponsors. Shanty Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the 2nd floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare, now available at afterglowtreatments.com. Korea's best kept skincare secret, Melange Korea, now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffelli Realty Development Corporation. Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. Swadished simply means delicious. Located at City Walk 1, Eastwood City, Quezon City. 3rd floor, Uptown Mall, BGC, Taguig City. And soon to open by end of September 2023 at Westgate Center, Philinvest City, Alabang, Muntinlupa. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank our partner agency, Overseas Workers Welfare Administration.
exquisite jewelry collections, unique and high-quality pieces of rare stones, diamonds graded by GIA. This is Chantigem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Nagbabalik ang programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, at Bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Ang OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Kayo po ay nanonood pa rin ng OFW, Ikaw ang Bida, with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. At syempre, kasama pa rin po natin ang ating Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Cacda. Ayan, ulitin ko po, nung June, nag-increase po ang ating OFW deployment ng 123%. Ngayon naman po ba sa 2020 at ngayong 2023, patuloy pa rin po ba ang numerong ito sa pagtaas at nadadagdagan pa ang ating OFW employment? Yes, nakikita na natin na nanunumbalik na tayo sa tinatawag na pre-pandemic levels. At itong level na ito ay nung kasagsagan ng bago magpandemya ay syempre nabawasan, nalagasan nung pagpasok ng pandemya. Hindi pa ganap ang pagbalik sa dating levels, but at least makikita na natin halimbawa po nung 2023 ay 2022, 820,000 ang number of deployed land-based workers. Okay. At sa kalagitnaan ng taon, 620,000 ay halos mahigitan na. Dodoble ng, so ang projected niyan kung sa kalagitnaan ng taon ay mga 1.2 Yes. 1.2 million. Yes. So higit kumulang mga 40 to 50%, no? Ang itataas yan po ang projections natin. At yun nga po, meron kaming napuntahan nung galing lang kami sa UAE. Ni Admin Arnel. Meron kami nakausap na doon sa hotel industry sector po doon. Okay. At ang mismong sabi nila sa akin ay talagang parang revenge tourists ang dumadaling sa UAE. Okay. Yung mga pigil na pigil bumiyahe for the last 3 years ay talagang nagdagsa. At mas malaki pa ho doon sa dati. My gosh, that's Yung mga nice. hotel sa UAE. So nakikita talaga natin na tataas ito at hindi magtatagal. Ang projection natin sa 2024 ay manunumbalik na sa pre-pandemic levels ng deployment. Ayan, napakaganda. Ang importante po at saka pag sinabing UAE, safe na safe po ang ating mga kababayan doon. Alam niyo po, Yusek Hans, ito yung medyo mga pressing issues po natin na pag-uusapan. Tungkol po ito sa ikalawang SONA na mahal nating Presidenteng Bongbong Marcos. Ay nako, ang dami po kasi nagtatanong, na-resolve na raw po ba yung deployment issue at delayed na pasahod ng ating mga OFWs sa Saudi Arabia? Ano po bang latest update dito sa isyong ito, Yusek? Yes po. Of course, yung sa deployment ay nanunumbalik na rin sa normal ang deployment natin sa Saudi. Pero tama kayo, Kong Marisa, ang malaking issue dito ay yung higit kumulang na 12 to 15,000 na OFWs, mostly in the construction sector, nung gitna ng 2014, 2016, 17, ganyan, 18, na hindi nakatanggap ng kanilang sahod at marami sa kanila yung nakauwi. At of course, alam natin na merong sinabi o nabanggit ang Royal Crown Prince sa ating mahal na Pangulo with respect to yung pagbabayad ng claims ng Saudi government na. Kasi nga nabangkarote yung mga kumpanya, yung Yes. mga dambuhalang construction company at papasok na ang Saudi government. At sa ngayon, 2 beses bumalik si Secretary Ople sa Saudi para makipag-usap dun sa mga kanyang counterpart na yung Minister of Human Resources and Social Development sa Saudi at ganap ng pinatutupad in the sense that merong komite na hindi lamang Ministry of Human Resources, Finance at Justice Opo. bilang nagsanib puwersa para paganahin na
yung utos ng hari, sabihin natin. At ito ay kailangan natin antabayanan. Yun lang po ang hinaantay natin kasi hindi lang po kasi ganito kasimple ang pagmo-mobilize ng funds at yung proseso. Kasi una, hindi lamang ito issue ng mobilization of funds, kundi pagtukoy sino at kung papaano ang distribution. So, ito po ay kailangan maingat lang ho nating gawin. At humingi lang ho kami ng paumanhin at pasensya sa kinauukulan. Bago po yumao si Secretary Ople ay meron pong inaasa na magkakaroon pa ng pagpupulong with the Saudi side, with her counterpart on the Saudi side. At ito po ay mangyayari pa rin naman po sa mga hinaharap susunod na buwan. Ayan. Yusek Han, sana nga po, ang inaano lang po natin, sana medyo magkaroon ng expedite, yung mapabilis Yes. ng konti. Alam po natin may mga dapat ayusin, may mga requirement, hindi ganun kabilis. At sana maiwasan po yung duplication or mapunta po yung benepisyo ng sahod sa ibang tao na hindi naman po talaga para sa kanila. Yun lamang po talaga kailangan maayos po natin, Yusek Hans. And syempre with your leadership sa ating mga Yusek ngayon, dahil wala akong pa si Secretary Tus, alam natin, wala pa talagang natatalaga ang mahal nating Presidente. I'm sure kayo po lahat na 4 yatang Yusek, if I'm not mistaken, lahat naman po kayo working closely Yes. together at united po kayong lahat. Kaya hindi po ako nag-aalala. Alam ko pong tatakbo ang Department of Migrant Workers ng maayos. Tungkol naman po, Yusek Hans, doon sa bilateral agreement natin sa Saudi Arabia, ano po ba ang update tungkol dito? Okay. Meron naman talagang existing na bilateral agreement. Ito itinalaga noong 2013. At noong panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng pangalawang bilateral agreement. Noong 2013 para sa mga kasambahay na OFWs. At noong panahon ni Pangulong Duterte, noong 2017 para sa pangkalahatan. Opo. At sa ngayon, ay of course, last year, noong October last year at noong May this year, ay dumalaw si Secretary Toots Ople sa Saudi, nabanggit ko kanina, para paigtingin itong bilateral relations na ito. Opo. So, sa darating na panahon, at dahil dito na ay talaga yung sistema ng katulad ng whitelisting and blacklisting of airing and performing recruitment agencies, Yes. nagkaroon ng weekly coordination, technical coordination between the Saudi and Philippine side government para sa pagsasaayos ng proteksyon sa mga Yes. OFWs. At ito'y lalo pang paigtingin sa darating na panahon. Magkakaroon uli ng panibagong pulong bago magtapos ang taon. Ay, nako, ayan. We're looking forward to that po, Yusek Hans. Iba naman po tayo, pag-usapan po natin. Nandoon po tayo together with Secretary Toots, nandun po kayo, nandun si Admin Arnel, nung pong pagkakamatay ng ating OFW na si Julie B. Ranara. Kumusta na po ang bilateral agreement ng Pilipinas sa pagitan po ng Kuwaiti government? Yeah, unang-una po ay dun sa kaso ni Jollibee Ranara at patuloy pong pakikisa natin sa kanyang mga mahal sa buhay, si nanay at si tatay at kanyang mga anak ni Jollibee. Ang pinaka-latest na ulat dito ay hindi na po magtatagal. September 14 or 15 ang petsang binigay ni na Yusek Ed De Vega at ng DFA with respect to ang pagkakaunawa po namin ay lalabas ang kapasyahan or resulta ng investigasyon at dito sa panahong ito. So umaasa po kami, nananalig kami na matutupad ito, na mangyayari itong paglalahad ng resulta ng investigasyon. At dito naman po sa Kuwait ay tayo rin po ay umaantabay. Kasi meron din, katulad sa Saudi, meron din tayong bilateral labor relationship with Kuwait. Umigting po ito, kung maalala ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng 2018 bilateral labor agreement, bunsod ng mga karumal-dumal na kaso po doon. Yes po. Pagpaslang sa mga OFW kasambahay natin doon. At meron pong existing bilateral relations at umaasa tayo ay magpapatuloy ito. Ang talks ay magre-resume at sa tingin ko po ay hindi na rin po
magtatagal, magkakaroon na po ng pagbubukas ng panibagong usapan between Kuwait and the Philippines. Okay. That's very good to hear. Sana po magtuloy-tuloy ito, Yusek Hans. May pumasok lang pong tanong mula sa ating netizen na nag-comment sa ating FB page. Mula po kay Alex Santos sa issue po ng revised guidelines na inilabas ng IACAT. Sabi niya, pati po daw po Polo Dubai, pakiayos din po ang mga requirements sa verification online. Pahirapan po, nireject nila kami kahit na galing na kami sa company, yung mga documents nila galing na sa company. Kasama na lahat ng visa, Emirates ID, nireject pa rin. Uuwi na lang kami, magbabakasyon sa Pilipinas, pahirapan pa. Nako, Yusek Hans, ano po ba ito? Okay. Una yung sa IACAT guidelines. Wag po kayong mag-alala kasi yung aspeto doon patungkol sa OFWs ay hindi naman po dinagdagan ang mga requisitos. Hindi po maiiba ang requisitos with respect to departing OFWs. Kasi ito po ay departure formalities, yung pag-alis ng bansa. At yung pong lumalabas na usapin ay kinaklaro na po ngayon ni na Secretary Remulla at ni Commissioner Norman Tansinco ng Bureau of Immigration. So rest assured, maayos po to. At pagkaunawa po namin, nakasuspend po sa ngayon. Nako, Dahil, Yusek. Yusek Hans, alam niyo po sa Kongreso, sa ating committee hearing ng budget consultation, mainit pong OFW party list sa isyong to. Nandun po si DOJ Secretary Remulla, si Compton 5 ng BI, at sinabi ko na this is too much para po pagpapahirap sa ating mga kababayan, sa ating travelers, especially sa ating mga OFWs. Dapat po yung ating concern on stopping human trafficking or pagsawata sa illegal recruitment, hindi naman po ibig sabihin na gagawin nyo naman po itong pahirapan ang ating mga travelers, ang ating mga OFWs. Lumalabas po OA, overkill. Ngayon, maraming salamat kay Secretary Remulla at sinuspend din naman po niya to for the meantime. Ibig sabihin, nakikinig po sila sa atin. Ang atin naman pong OFW party list, the very reason na ginawa po natin to at medyo hard po tayo during the committee hearing, dapat lang pong pagtuunan nyo ng pansin kung ano po yung mga guidelines na dapat talang ibigay. Huwag nating sobrahan para pahirapan ang ating mga kababayan. Siguro mag-refresh tayo rin ng konti sa ating mga rules and regulations, sa ating mga implementing rules, upang sa ganun, huwag naman madagdagan, pahirapan pa ang ating mga kababayan. Gusto na nga lang umuwi ng Pilipinas hirap pa po sila. Naku, tigilan na po natin to, please lang. Sumasagit po talaga ang ulo ko. Anyway. Suporta po kami sa lahat ng inyong sinabi. Yung seconds, medyo nagiging emotional ako pagka ganong issue. At syempre, Kong, alam nyo naman na katuwang din natin ang IACAT. Kasapi po, kabilang din po ang DMW sa IACAT. So katuwang din po namin naman. At umaasa po kami kina Sec Remulla at kay Com Norman na maayos naman po ito. Opo. Sinabi ko nga, Yusek kasi, Com Norman, nothing personal. Kailangan ko lang erase ito. Kung pwede ko lang po tugunan yung sa Dubai. Sige po, please. Siguro kukunin ko lang po yung pangalan nung nais magdulog ng kanyang specific concern. Pero isang masasabi ko sa Dubai ay kasi nakatanggap din ako ng isang sumbong reklamo. Pero ang nagsusumbong pala is involved in yung tinatawag na visa usage. Okay. Yung paggagamit ng mga visas, granted visas to certain recruitment companies in Dubai sa hindi tamang kaparaanan. At visa buying and all those things. Kapartner po natin ang UAE government dyan. Okay. Kaya't medyo binabantayan po natin yan kasabay ng UAE government. Kaya't pasensya na po kung medyo naghihigpit kami sa larangan na yan. But rest assured, kung hindi naman po visa usage o visa buying issue, ay tutugunan po namin to. Kaya gusto ko lang makita yung specific concern nung naglagay ng comment. Ayan, tama po yan. Ako, Yusek, mabuti naman po. At nasasagot po ang mga issues at concern na agad-agad dahil live naman po tayo. Kaya, naku, buti naman po. I'm sure maligaya po ang ating OFW. At makipag-connect lang po, bibigay po namin sa inyo, Yusek, ang pangalan at ang kanya pong contact para po matulungan po natin. Ngayon naman po, magbabalik po ang OFW, Ikaw ang Bida.
OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank the following sponsors. Shanty Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the second floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare, now available at afterglowtreatments.com. Korea's best kept skincare secret, Melange Korea, now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffaelli Realty Development Corporation. Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. Swadished simply means delicious. Located at City Walk 1, Eastwood City, Quezon City. 3rd floor, Uptown Mall, BGC, Taguig City. And soon to open by end of September 2023 at Westgate Center, Philinvest City, Alabang, Muntinlupa. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank our partner agency, Overseas Workers Welfare Administration. Exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Shanty Gem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Nagbabalik ang programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, at Bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Ang OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Welcome back to OFW Ikaw ang Bida. Ngayon naman po, nais naming malaman, Yusek, ano-ano po ba ang mga programa o serbisyo ang dapat na abangan ng ating mga OFWs mula po sa inyong departamento? Paano po ba kayo makokontak? Naku, ang dami rin nagtatanong nun eh. Yusek Hans. Yes, sa ngayon, nandiyan pa rin yung ating One Repatriation Command Center, of course, in very strong partnership with Admin Arnel and the OWA. And we still share the hotline na yung flash nyo sa screen Yes, kanina with the opo. OWA 1348 habang itinatalaga pa yung sariling hotline ng DMW. Okay. At ito po ay tumutulong sa mga OFWs, OFW families na kailangan idulog yung concern or problema nila sa kanilang mahal sa buhay sa abroad. Ang performance po ng One Repatriation Command Center, Kong Marisa, ay 9,300 actual repatriation since it began nice. last year. That's an average of 750 actually repatriated workers every month.
which means mga 750 Filipino families are reunited Very every month. nice. So at happy. tuwan-tuwa po sila na nakakauwi na yung kanilang mahal sa buhay na may problema. And of course, on top of all of that, nandyan si Admin Arnel at kami po sa DMW, yung Yes. Action Fund na ibinigay ninyo sa Yes, Kongreso. siyempre. Na nagbibigay ng financial assistance and reintegration sa kanila. And of course, dito sa mga programa nating pinalalawig ay nabanggit ko yung call center kanina na Yes. gusto nating italaga at yung patuloy na magpapalaganap ng bilateral agreements. So kakatapos lamang nung agreement with Austria. At alam ko sa ngayon, sina Yusek P.Y. Kaunan Yes. at ay nagsasagawa ng talks with other countries, some European countries, iba sa Canada para magkaroon ng safe and ethical ang recruitment practices papunta doon. At alam ko meron din nakasalang na pag-uusap with South Korea. Ayan. So yun po ang so far na nakaabang para sa atin. Nako, napakaganda naman. At syempre, dahil po sa pakikipagtulungan ng OFW Party List, sa DMW, sa OWA, sa Department of Foreign Affairs, almost 200 na po, if I'm not mistaken, ang na-repatriate na po ng ating OFW Party List. Katulong po ang ating mga ahensya. Maraming salamat po. Sabi nga, reunited sa kanilang mga mahal sa buhay ay napakalaking bagay na po sa atin. Ngayon naman po, Yusek, doon po tayo sa memories po with Secretary Toots Ople. We all know that the late DMW Secretary Toots Ople was an advocate for the rights of our OFWs and champion of our Filipino laborers, as well as the pioneer secretary of DMW. Bilang isang katrabaho po at kaibigan, how would you describe Secretary Toots po? Ay medyo tigil po ng puso at damdamin yung tanong na yan. Kanina Yes po, po. nung nakita ko lang yung litrato ni Sec, ay naging emotional ako ng kaunti. And yes, si Sec Toots, matagal ko na rin po kakilala. Katulad natin, Kong Yes Marisa, po. matagal na Yes rin po. magkakilala. At kami ni Tama. Sec Toots ay mula nung advocate pa siya sa Blasef Ople Center at ako'y Deputy Administrator sa POEA, ay magkatuwang na kami. Mula pa nung trafficking ng mga kababaihan sa Syria, yung mga nagkakaproblema na trap na mga OFW sa UAE na dinetain sa isang na hindi pinalalabas sa dormitoryo, sa mga Saudi yung na recruit or naging kasambahay ng isang malupit na ex-military doon. Samot-saring mga kaso sa Malaysia at iba pang mga lugar, human trafficking na nakasama at nakatuwang ko siya. At higit sa lahat, sa pagiging partner sa anti-human trafficking at anti-illegal recruitment at paghabol sa mga tiwaling recruiter ay Yes. naging magkaibigan kami. Ay, nako, talaga naman po. Mahilig siya sa libro at sa musika at ganun din ako kaya madalas din Kaya at sa pelikula. Opo, ayun. Madalas namin nung pag-usapan. Kaya medyo mabigat sa aking damdamin at puso ang kanyang pagkawala. Bagamat ganon ay maraming good memories, di ba ho? Yes, Kong yung good Marisa? Maraming good memories. memories tayong panghahawakan para ipagpatuloy ang kanyang abukasiya. Tama yun, Yusek Hans. Sabi ko nga po, naging magkaibigan po kami ni Yusek Hans dahil sa mga events ng mga OFW advocacies. Nagkakasama kami. Na-interview ko po siya sa TV show natin dati. Tapos si Estel, na-interview natin. Pagkatapos, nung pagkapanalo pa lang po natin, nung nagkaroon ng proclamation, nag-usap na po kami agad, nag-meeting, yung first presentation po ng OWA, ginawa natin sa OWA office. At talaga naman po nagbibiroan pa kami. Sabi niya, kung magtiyaga muna tayo, maraming ilang buwan tayo, kahit sweldo, wala, lahat tao natin, walang sweldo. Oo nga, paano natin kakayanin to? Mapagtutulungan na natin to, we have to move on. And yung mga biroang ganon, tapos sabi niya, alam mo, kung maraming nagsasabi sa akin, bakit ko daw tinanggap? Kasi daw may sakit ako. Sabi ko, Sek, huwag mo sila intindihin. For as long as you know you're doing the best that you can, you will be able to do your job well. Okay lang yun, don't mind them. Tama ka. Gusto ko gawin to habang kaya ko. And I didn't realize na meron talaga palang seryosong nangyayari sa kanya. Akala ko kasi remission na talaga, totally. Pero sabi niya, parang ganun, remission, but
hopefully daw wala nang lumabas uli. Pero sabi ko nga, when we were there in the wake, Yusek Hans, sabi nga namin ni Estel, no more pain. Yes. Kumbaga, siguro dapat i-let go for her to realize na pati si Estel na tama na hanggang doon na lang. Kaysa nakikita mong parati naghihirap si Secretary Toots. At sabi ko naman, nagawa na niya yung gusto niyang gawin sa buhay Yes. niya. For the many decades na naglaban na siya, pinaglaban niya yung mga OFWs natin at nakapag-iwan naman siya ng legacy sa DMW na nandyan naman kayong mga USEC na handang tumulong at ipagpatuloy yung naumpisahan niya. Kaya ako, miski ako, hindi po ako kinakabahan dahil nandiyan kayo. And ang sabi ko nga po, yung accomplishment niya being the Department of Migrant Workers, ipagpatuloy niyo lang po para sa ating mga kababayan, sa ating OFWs, makakaasa po kayo ng buong suporta sa OFW Party List. Ngayon naman po, ano po ba, Yusek, ang inyo pong mensahe para po sa ating mga OFWs na nanonood ngayon at sa mga online, sa lahat po ng social media natin? Ano po mensahe nyo, Yusek Hans? Yes, Kung Marisa, habang nagkukwento kayo tungkol kay Sec Toots, may naalala akong kwento Ano po? tungkol sa kanya. Nung Mayo, di ba tumungo po siya sa Ehipto para sunduin yung mga OFWs na sa Sudan na stranded gawa nung sigalot sa Sudan. Opo. And nagtungo siya sa Egypt-South Sudan border, yung Argin Land Port Authority, sinamahan ko siya. At ilang metro lang po ay Sudan na ang kinalalagyan namin. Opo. At nandun kami sa lugar na namamahagi ng pagkain. At habang nanonood kami o nagmo-monitor, nagsusupervise nung pamamahagi ng pagkain ng grupo ng DMW at OWA, at doon din si Admin Arnel Ignacio, Okay po. tumingin niya sa akin at sabi niya, alam mo ba kung ba't tayo nandito? Sabi niya, medyo nagdidilim na noon Opo. ang panahon, mga Opo. 6 p.m. na noon. Sabi ko, alam ko po, pero ano po, gusto ko madinig sa inyo, Sec. Sabi niya, nandito tayo kasi gusto natin ipadama sa OFWs na mahal natin sila. Tama. At naku, parang gusto ko siyang yakapin noong mga panahon na yon. At sabi ko, yes, naintindihan ko po kung bakit tayo Medyo nandito. emotional talaga si Sek eh. Yes. Saka medyo pag nagsasalita siya, sobra kasing mahina. Para feel na feel mo, di ba? Masyadong kalmante. Ay Yes. nako, Yusek. Kaya nga dapat pag pinag-uusapan ngayon natin si Yusek, si Secretary Toots, kailangan yung mga lively memories, Yes, yung mga yes. magaganda. Yes. At saka I'm sure gusto niya nung nakatingin siya, may pagpatuloy lang natin ang trabaho natin, ang serbisyo natin, maligaya na siya. Di ba, Yusek Hans? Tama po kayo dyan. Ay nako. At yun na rin po siguro ang mensahe ko, Kong Marisa. Ang isang madalas ipahiwatig ni Sec Toots ay paninilbihan sa OFWs sa matinding o pinakamatindi nilang oras ng pangangailangan. Yes, that's right. Ibig sabihin, hindi natin sila tatalikuran o sabihin o susungitan, sinabi niya rin ito, o sasabihin mamaya na lang, tutulong kami pagka gusto namin. So, ito po ang masasabi ko bilang panghuling mensahe na wag po kayong mag-alala, pagpapatuloy natin yung mensahe at bukasiya ni Secretary Toots Ople at sa tulong po ninyo at suporta, Kong Marisa, di na po natin matatawaran yung itong inyong ipinamalas na pagmamahal sa OFWs. Welcome po. Ay magtatagumpay po tayo kasi ang mga programa talaga natin geared towards yung helping OFWs in Yes. their hour of need. Tama At yun po po. isasagawa natin. Nako, Yusek, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa ating imbitasyon dito po sa OFW Ikaw ang Bida, Yusek. I'm sure na marami pong naliwanagan at mga natutunan sa inyong mga binahagi sa amin, and we still hope that we will see you again next time. Ngayon po, Yusek Hans, tutok lang po tayo para sa marami pa pong OFW updates. Magbabalik po ang OFW Ikaw ang Bida. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank the following sponsors. Shanty Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the second floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare, now available at afterglowtreatments.com.
Korea's best kept skincare secret, Melange Korea, now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffaelli Realty Development Corporation. Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. Swadished simply means delicious. Located at City Walk 1, Eastwood City, Quezon City. 3rd floor, Uptown Mall, BGC, Taguig City. And soon to open by end of September 2023 at Westgate Center, Philinvest City, Alabang, Muntinlupa. OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank our partner agency, Overseas Workers Welfare Administration. Exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Chantigem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Nagbabalik ang programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, at Bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Ang OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Nagbabalik po ang OFW Ikaw Ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Matapos po ang serbisyo publikong hatid namin sa inyo, kasama si DMW Undersecretary Hans Kakdak, good news naman po ang ibabalita namin sa inyo. Kung ikaw ay nagpaplano magtrabaho abroad, mag-ready na para ilista ang job opportunities na pwede sa iyo. Maghahatid ng good news ang ating OFW Party List Chairman, Kuya Raymond Adriano, para sa Trabaho Panalo. Kilala ang mga Pilipino na masisipag, matsatsaga at mahuhusay na manggagawa. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi lalo sa ibayong dagat. Kinikilala ang kakayahan ng ating mga mahal na OFW. Pero kung minsan, sa kabila ng galing at husay ng ating manggagawang Pilipino, ay kulang sa oportunidad na naibibigay o nailalaan para sa kanila. Kaya naman, isa sa adhikain ng ating One Filipinos Worldwide o OFW Party List kasama ang iba't iba pang sangay ng pamahalaan at pribadong sektor ay makapagbibigay ng hanap buhay, seminars at trainings para sa ating mga mahal na migrant workers. Tara, silipin natin ang mga training at trabahong lokal at abroad na available para sa inyo.
There you have it. Sana po ay may nakita at nalaman kayong trabaho o training na swak para sa inyo. Kasama ang inyong OFW party list at si Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado. Dahil gusto namin, panalo ka. Panalo tayong lahat dito sa Trabaho Panalo. Thank you po, OFW Party List Chairman, Kuya Raymond Adriano. Ang OFW Party List family is getting bigger. Patuloy po yan nang i-welcome natin ang halos 300 bagong OFW Party List leaders mula po sa 24 na bayan sa Laguna. Silipin po natin ang ginanap na orientation at oath-taking ceremony kasama si OFW Party List Secretary General Princess Adriano sa OFW Tulong at Servicio Center in Action. Sa patuloy na paglawak ng mga natutulungan ng ating OFW Party List ay patuloy na rin ang paglaki ng ating pamilya. Sa libo-libong OFW Party List chapter leaders dito sa Pilipinas ay umabot na rin tayo sa ibang bansa tulad ng Indonesia, Hong Kong, Malaysia, and South Korea. At ngayon silipin natin ang mga kaganapan sa orientation and oath-taking na isinagawa ng OFW Party List. Sabay-sabay nating i-welcome at i-congratulate ang mga bagong OFW Party List chapter leaders sa Laguna. Rain or shine ay talaga namang hindi magpapatinag ang inyong OFW Party List sa pagtuloy na pagtulong at pag-abot ng ating mahal na overseas Filipino workers at sa kanilang pamilya. Masayang winelcome ni Congresswoman Marisa Del Mar Magsino ang halos 300 bagong OFW Party List leaders mula sa 24 na bayan sa Laguna. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa ating mga OFW Party List leaders sa 24 chapters ng bayan dito sa Laguna. Lahat tayo may mga leaders at nagkaroon tayo ng orientation. Nagkaroon po tayo ng oath-taking kasama ang ating mga leaders sa 24 bayan ng Laguna. At tayo po ay nagpapasalamat dahil very active sila at saka talagang very energetic at nangangako po sila natutulungan ang OFW Party List para mapagbigay pa tayo ng maraming serbisyo para sa ating mga OFWs, sa kanilang mga pamilya at mga kamag-anak. Layunin ng naganap na orientation at oath-taking sa Pila, Laguna ay mas lalong patibayin at palawakin ang awareness and services na maaaring makuha ng ating mahal na overseas Filipino workers at kanilang pamilya mula sa OFW Party List. Ang ating po mga leaders dito sa Laguna ay binigyan po natin sila ng mga information kung saan pwede po nilang information dissemination sa mga kamag-anak, mga OFWs natin para po maka-avail sila ng ating mga benepisyo kagaya ng mga medical assistance, mga burial assistance, scholarship assistance at marami pang mga programa pati mga reintegration, repatriation, lahat po yan pati po yung later on yung sinabi ko nga ho kanina yung pabahay para sa ating mga OFW kasi smooth sailing na po ito at magiging napakagandang legacy po ng OFW Party List. Bukod sa pag-orient sa ating mga bagong OFW Party List leaders sa Laguna patungkol sa mabuting asal at pag-uugali na dapat nilang taglayin bilang mga leader ay ipinalam din sa kanila ng ating mahal na Congresswoman ang mga programa at panukalang batas tulad ng e-voting at pabahay para sa mas ikakabuti ng ating OFWs at kanilang pamilya. Dahil nakita po namin ang inyong pagiging masipag, pagsusumigasig, dapat marami tayong maibaba na benepisyo sa
Kapila, Laguna. Speaking of services and programs, ibinida rin syempre ng ating mahal na Congresswoman Marisa ang malapit ng pagkakaroon ng OFW Party List Official ID para sa mga members and leaders nito. At welcome po yung ibang mga kababayan natin na gustong mag-member sa ating OFW Party List. Very soon po magkakaroon tayo ng ID. The very reason kung bakit tayo magkakaroon ng ID kasi po yung ating pong programa sa OFW Party List, OFW is the priority. Pero wala po tayong pinili, lahat po ay kasama kahit hindi ka OFW. Ang nangyari po, 3 buwan, ubos na agad ang budget natin. Kaya nag-usap-usap po, ma'am, kung ubos na po 3 buwan ang budget natin ng OFW Party List. Alam niyo naman sa Kongreso, napaka-active natin. Nag-lobby po ako sa mga ahensya para madagdagan ang budget natin. Kaya, dire-diretso po ang ating pagtulong sa ating mga kababayan. Bilang leader ng bayan na may integridad at puso sa pagtulong, panawagan mismo ni Congresswoman Marisa sa ating mga mahal na chapter leaders na sila rin ay magkaroon ng sinseridad at tapat na pagtulong sa kanilang kapwa leaders at members. Kaya gusto ko po sa mga leader natin, tayo po yung mga chapter leaders natin dito sa Laguna, sana po isipin ninyo na yung itutulong ninyo sa inyong mga members, sa ating mga members, sa ating mga kapatid, ito po ay gawin natin ng taus-puso. Para sa ganon, pag happy tayo, happy ang ating pamilya, happy tayong lahat. At tandaan nyo, ang OFW Party List po ay nandito. Hindi po kayo tatalikuran hanggang alam nyo na kayo magkakasama dahil kayo po ay mamahalin ko ng buong puso. Kaya naman malugod po naming wini-welcome at binabati ang lahat ng ating mga bagong OFW Party List Chapter Leaders sa Laguna. Bukas po ang aming tanggapan sa anumang pong tanong o concern ninyo. Maaari din po kayong tumawag sa aming hotline na 02-700-53402 or 0927-267-0748 o mag-message lamang sa aming social media account na OFW Party List. Pwede rin po kayong mag-email sa ofwtulong@serviciocenter@gmail.com. Tayo po sa OFW Party List ay maaasahan ninyo, masasandigan ninyo, kapartner nyo po sa lahat ng inyong mga dinaramdam. Ngayon, alam nyo lamang po sa atin upang sa ganun ay malaman natin kung ano po yung kailangan ninyo at maitutulong namin sa inyo. Palakasin po natin ang OFW Party List dito sa Pila, Laguna, sa lahat ng ating mga chapter leaders. Kayo po ang inaasahan ko. Muli po kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng nakaisa sa orientation and oath-taking ceremony ng OFW Party List Laguna Chapter. Sama-sama po tayo sa pagtulong at pagtulong para sa mas ikabubuti, mas ikaaangat at mas ikauunlad ng ating mahal na OFWs. Dahil saan ka man sa mundo, para sa OFW Party List, OFW, ikaw ang bida. Serving is never tiring when you serve from the heart. Yan po ang paniniwala namin sa OFW Party List. Alam po naming maraming kinakaharap na problema ang ating mahal na OFWs at overseas Filipinos sa buong mundo. Pero hindi po dahilan ito upang ang inyong lingkod at ang OFW Party List ay tumigil sa pagbibigay ng tulong at paggawa ng aksyon para maipaglaban ang inyong kapakanan. Asahan po ninyo na ang OFW Party List ay kaisa ninyo sa pagsulong ng bawat karapatan ng ating OFWs at karamay ninyo sa lahat ng panahon. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan at mabuting kalagayan
ng bawat OFW dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Before we end, gusto lang muna nating batiin ang ating mahal na pastor, Apollo C. Kibuloy, sa nag-uumapaw na pagmamahal at suporta sa ating programa. Maraming salamat po, Pastor. Magsama-sama po tayo sa susunod na Sabado, 5 to 6 p.m. dito po sa programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, Bida sa mga kwento at trabaho, ang programang Ikaw Palagi ang Una dahil Ikaw Palagi ang Bida. Ako po ang inyong OFW Party List Representative, Congresswoman Marisa Dalmar Magsino, na nagsasabing, OFW, Ikaw ang Bida. Muling sabahan ang OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Dalmar Magsino sa susunod na Sabado tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng gabi dito lamang sa SMNI. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.